Sa simula ng pelikula ay ipinakita ang isang high school kung saan makikita natin ang estudyanteng si Sugang. Kilala siya bilang pinakamatapang at pinakamasamang bully sa school. Kasama ang grupo niya ay mahilig silang mang-api at manakit ng ibang estudyante. Ngayon ay muli nilang pinagtulungan ang isang lalaking estudyante na si Jinho. Siya ang madalas nilang gawing target. Halos impyerno na ang buhay niya dahil sa walang tigil na pambubuli ng grupo ni Sugang. Kasabay nito ay may isa pang estudyante na si Bongjin. Gusto niyang turuan ng leksyon si Sugang at gantihan ang mga ginagawa nito. Pero dahil mahina siya ay wala siyang magawa kundi manood lang. Dinala ni Sugang at ng mga kaibigan niya si Jin sa broadcasting room. Doon nila ito muling binugbog habang pinapalabas sa buong school ang sigaw at paghihirap nito. Saka nagbabala si Sugang na ganito rin ang mangyayari sa kahit sinong lalaban sa kanya. Lalong natakot ang lahat ng estudyante. Kahit ang mga teachers ay naririnig ang lahat pero walang kahit sino ang kumikilos. Pagkatapos nito ay ipinakita si Simin, isang teacher na pansamantalang nagtatrabaho sa school sa loob ng 3 buwan. Kapag naging maayos ang performance niya ay magiging permanent teacher siya. Kaya todo effort si Simin na maging mabait at maayos sa lahat. Habang may kausap siyang teacher na si Jekong ay dumaan ang dean ng school. Napatingin ito sa katawan ni Simin at nagbitaw ng bastos na komento. Parehong narinig iyon ni Simin at Jekong, pero pinili ni Simin na manahimik. Pagdating niya sa banyo ay doon niya inilabas ang galit niya. Halatang sobrang nairita siya. Agad siyang nag-message sa kaibigan niya tungkol sa nangyari pero hindi ito agad nakasagot dahil busy sa trabaho. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili ay paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niyang magtiis ng 3 buwan para maging permanent teacher. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok sa banyo si Jekong kasama ang isa pang teacher. Tinanong ng kasama nito kung nasabi na ba kay Simin ang tungkol sa dating teacher na pinalitan niya. Nag-aalangan si Jekong na sabihin ang totoo dahil ang dating teacher daw ay nagpakamatay. Narinig lahat iyon ni Simin kaya agad siyang nag-search online tungkol sa teacher at doon niya nalaman mula sa news article na nag-suicide nga ito dahil sa matinding problema. Labis siyang nabigla sa natuklasan niya. Biglang tinawagan siya ni Jekong kaya mabilis na nagsuot si Simin ng earphones at lumabas na parang walang narinig. Kunwari ay nakikinig lang siya ng music at walang alam sa usapan. Pagkatapos ay dinala siya ni Jekong sa isang silid at ipinakita ang video ni Sugang habang inaapi ang isang matandang babaeng nagbebenta ng kimbap. Nagulat si Simin nang makita iyon at tinanong kung si Sugang nga ba ang estudyanteng kinatatakutan ng lahat. Kinumpirma iyon ni Jekong at sinabi niyang nagsampa pa raw ng kaso ang matandang babae pero walang nangyari. Ikinuwento rin niya na sa dati nitong school ay halos mapatay ni Sugang sa bugbog ang isang estudyante kaya inilipat ito sa kasalukuyang school. Kahit ganoon ay hindi pa rin ito naparusahan ng maayos. Sinabihan ni Jekong si Simin na huwag makikialam kay Sugang, lalo na kung gusto niyang maging permanent teacher. Sinabi rin niya na kahit ano pa ang mangyari sa school ay mas mabuting magbulag-bulagan na lang. At kapag may away ang mga estudyante ay huwag siyang sasali dahil mas makakabuti iyon para sa kanya. Tahimik na lang na pumayag si Simin, pero pagdating niya sa boxing gym ay doon niya inilabas ang lahat ng galit niya habang nagsasanay. Halatang hindi niya matanggap ang mga narinig niya. Doon din dumating ang kaibigan niyang police officer na si Jong. Habang nag-ensayo sila ay sa kanya ibinuhos ni Simin ang inis niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jong na dapat ay naging athlete na lang siya dahil marunong siya sa boxing, taekwondo at iba pang sports, kaya madali lang sana para sa kanya na manalo ng gold medal. Pero tumanggi si Simin at sinabing ayaw niyang maging atleta. Gusto lang niyang mag-focus sa trabaho bilang teacher. Napunta ang usapan sa ama ni Simin. Tinanong ni Jong kung bakit hindi na ito madalas pumunta sa IF. Agad namang nagalit si Simin at isa-isang binanggit ang mga pagkakamali ng kanyang ama. Malinaw na hindi maganda ang relasyon nilang mag-ama at may malalim siyang sama ng loob dito. Dahil sa sitwasyon niya ay napilitan si Simin na isantabi ang sariling pangarap para mapatakbo ang gym. Sinabi naman ni Jong na kahit anong sabihin niya ay pareho lang sila ng ama niya dahil pareho silang hindi kayang manahimik kapag may nakikitang mali. Pero itinanggi iyon ni Simin at sinabing sarili na lang niya ang iniisip niya ngayon. Habang paalis siya ay napansin niya ang iba't ibang mask sa gym. Isa sa mga ito ang cat mask na agad niyang sinubukang isuot dahil nagustuhan niya ito. Habang pauwi naman si Simin ay nakita niya ang matandang babaeng nagbebenta ng kimbap. Nakaupo ito sa labas ng isang tindahan pero pinaalis siya ng may-ari. Naawa si Simin kaya nilapitan niya ito at bumili ng kimbap habang maayos siyang nakikipag-usap dito. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng estudyanteng si Jeong. Pagdating sa bahay ay sinubukan ni Simin na ituon na lang ang isip niya sa trabaho bilang teacher. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang pagkatalo niya noon sa boxing match. Kinabukasan ay bumalik siyang muli sa school. Gaya ng dati ay maayos siyang nakikitungo sa lahat at nagtuturo ng maayos. Kahit may nakita siyang mga estudyanteng naninigarilyo ay hindi niya pinansin dahil ayaw niyang magkaroon ng problema. Pero habang naglalakad siya ay nakita niyang muling binubuli ni Sugang ang estudyanteng si Jin. Agad niyang naalala ang babala ni Jekong na huwag makialam sa away ng mga bata, kaya nagtago muna siya. Tinakpan ni Sugang ang bibig ni Jin saka malakas itong sinipa pabagsak. Tinakpan pa nila ang CCTV para walang makuhang ebidensya. Habang pinapanood iyon ni Simin ay lalo siyang nagalit. At
At nang balak na sana niyang tumulong ay bigla siyang pinigilan ng estudyanteng si Bongjin na matagal ng lihim na nanonood sa nangyayari. Sinabi nito na kapag nakialam siya ay baka siya naman ang mapahamak. Pero pinigilan siya ni Bongjin at sinabing kapag nakialam siya ay siguradong mapapahamak lang siya. Ipinaliwanag din nito na kakaunti lang ang nakakaalam na konektado ang pamilya ni Sugang sa mga trustee ng school, sa mga abogado, pulis, at maging sa iba pang makapangyarihang tao. Kaya kung kokontrahin niya si Sugang ay kaya siyang patalsikin sa school anumang oras. Nagulat si Simin sa nalaman niya, pero nang makita niyang muli na namang sisipain ni Sugang si Jin sa mukha, ay hindi niya na napigilan ang galit niya. Kaya bago pa man tumama ang sipa ay bigla siyang sumingit habang kunwaring may kausap sa cellphone. Sa kanya itinulak at pinabagsak si Sugang. Pagkatapos nito ay agad siyang nagkunwaring aksidente lang ang nangyari. Kunwari ay walang alam sa gulo habang sinasabing, ano bang ginagawa ninyong mga bata rito sa hallway? Pagkatapos ay binalingan niya si Jin at pinagalitan ito. Sinabi niyang akala niya ay mabait itong estudyante pero bakit daw kasama ito sa gulo? Sa kanya inutusan itong bumalik agad sa classroom. Tahimik namang umalis si Jin, pagkatapos ay binalingan naman ni Simin si Sugang at tinanong kung ayos lang ba ito at hindi nasaktan, saka siya agad umalis na parang walang nangyari. Naiwang nakatulala si Sugang at nagtanong kung sino ba ang babaeng iyon. Sinabi naman ng mga kasama niya na iyon ang bagong temporary teacher na pumalit sa dating teacher na nagpakamatay dahil sa nangyari noon. Pero imbes na matuwa ay nagalit si Sugang at binugbog pa ang sarili niyang mga kaibigan habang sumisigaw na hindi dahil sa kanya kaya nag-suicide ang teacher. Kinagabihan ay muling ipinakita si Bongjin. Nagtatrabaho siya sa isang restaurant habang lihim ding nagsasanay ng pakikipaglaban mula sa isang lalaking empleyado roon. Determinado siyang lumakas para balang araw ay matalo si Sugang. Hindi niya alam na ang lalaking nagtuturo sa kanya ay ang mismong ama ni Simin. Dating boxing trainer ito, pero iniwan na niya ang dating buhay at ngayon ay restaurant na lang ang pinapatakbo niya. Kinabukasan ay nakita ni Simin si Jin sa school. Halatang malungkot ito kaya dinala niya sa isang silid para makausap ng maayos. Tinanong niya kung gusto ba nitong kausapin niya ang student department para matulungan siya. Pero sinabi ni Jinongang na nagsumbong na siya noon at ang sagot lang sa kanya ay lumipat na lang daw siya ng school. Labis iyong ikinagulat ni Simin. Sinabi rin ni Jin na walang teacher ang kayang magparusa kay Sugang dahil sobrang impluensya nito. Napaisip tuloy si Simin dahil temporary teacher lang din siya at kapag nagkamali siya ay maaaring hindi na siya maging permanent teacher. Pero biglang nakiusap si Jin habang halos umiiyak. Sinabi nitong gusto pa niyang mabuhay at desperado na siyang makahingi ng tulong. Ikinuwento rin niyang nagsumbong na siya sa pulis noon pero wala ring ginawa ang mga ito dahil wala raw sapat na ebidensya. Dagdag pa niya, matapos niyang tumawag ng pulis ay lalo lang siyang pinahirapan ng grupo ni Sugang. At isa pa nilang kasama na si Mio ay kinunan pa ng video ang pambubugbog sa kanya. Maya-maya ay tinanong ni Simin kung bakit hindi na lang siya lumipat ng school. Agad namang nasaktan si Jin sa narinig niya. Mabilis ding napagtanto ni Simin na mali ang sinabi niya kaya humingi siya ng tawad. Habang umiiyak ay sinabi ni Jin na wala naman siyang ginawang masama kaninuman kaya bakit siya ang kailangang umalis. Matatag niyang sinabi na hindi siya lilipat at hindi niya iiwan ang school kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Habang nag-uusap sila ay may dalawang estudyante na lihim silang kinuhanan ng litrato. Pagkatapos noon ay kinausap ni Simin si Jekong tungkol sa sitwasyon ni Jin. Pero muli siyang binalaan nito na baka malagay sa panganib ang trabaho niya kapag ipinagpatuloy niya ang pakikialam. Malungkot na umuwi si Simin, dala pa niya ang mga cake na ipinadala ng nanay ni Sugang para sa lahat ng teachers sa school. Masayang kinakain iyon ng ibang teachers, habang si Simin naman ay tahimik na napaisip kung wala nga ba talaga siyang magagawa para kay Jin dahil nakasalalay rin ang trabaho niya. Pero habang kumakain siya ng cake ay bigla niyang naalala ang nakaraan niya sa boxing tournament. Naalala niya kung paano siya natalo noon at kung paano siya pinagalitan ng ama niya hanggang sabihin itong hindi na siya anak nito. Dahil sa alaala na iyon ay nagbago ang isip ni Simin. Kinabukasan ay nilapitan niya si Sugang at ang grupo nito. Mahinahon niyang sinabi na may gusto siyang sabihin. Pagkatapos ay direkta niyang sinabi kay Sugang na mali ang ginagawa nitong pang-aapi sa ibang estudyante. Biglang itinaas ni Sugang ang kamao niya na parang sasapakin si Simin. Pero sa huling sandali ay huminto ito at lumapit sa tenga niya habang pabulong na minumura siya. Pagkatapos noon ay umalis si Simin na bakas ang pagkadismaya. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap siya ng mensahe. Kaya agad siyang tumakbo papunta sa staff room. Pagdating doon ay nakita niyang lahat ng teachers ay nakatanggap din ng parehong mensahe. May isang anonymous report na ipinadala sa Education Department Violence Committee tungkol sa matinding bullying sa school at sa masamang ugali ni Sugang. Kaya galit na pumasok ang Dian habang pilit inaalam kung sino ang nagsumbong. Hindi nagtagal ay dumating din ang nanay ni Sugang kasama ang abogado niya. Nagulat ang lahat ng estudyante dahil bihirang-bihira itong magpakita mismo sa school. Agad nitong tinanong ang lahat ng teachers kung sino ang gumawa ng report laban sa anak niya. At kapag napatunayang mali ang report ng teacher, ay maaari itong makulong ng 5 taon at pagmultahin ng 10 milyong won. Nang marinig iyon ay halos mawala ng kulay si Simin dahil siya talaga ang nagsumbong.
Pero agad namang sumagot si Jekong at sinabing kung totoo ang report ay hindi dapat matakot ang teacher dahil sakop din iyon ng batas. Sinabi ng abogado na tama iyon kaya maaari pa naman daw nilang ayusin ang usapan ng maayos. Pero biglang nagalit ang nanay ni Sugang at sinaktan pa mismo ang abogado niya dahil hindi nito agad magawang aksyonan ang sitwasyon. Pagkatapos ay binalingan nito si Jekong at inakusahan siyang siya na naman ang nagsumbong. Sinabi pa nitong noong nakaraan ay napag-usapan na nila ang issue at nangako itong hindi na magsusumbong muli kaya bakit daw inulit pa nito. Tinakot pa niya si Jekong at tinanong kung ayaw na ba nitong magtrabaho. Agad namang nagpaliwanag si Jekong na hindi siya ang may gawa ng report habang ang Dian naman ay pilit pinapakalma ang sitwasyon. Pero mas lalo pang nagwala ang nanay ni Sugang at sinigawan ang Dian. Sinabi nitong gusto nitong maging principal sa susunod na taon kaya dapat daw ay hanapin agad nito ang teacher na nagsumbong. Dahil sa sobrang takot ay lumuhod si Simin at humingi ng tawad sa nanay ni Sugang habang sinasabing nagkamali siya. Agad naman siyang sinampal nito at inutusan ang Dian na tanggalin agad siya sa school. Habang nangyayari iyon ay hawak naman ni Sugang si Jin at pilit ipinapakita rito ang sitwasyon para lalo itong takutin. Pagkatapos nito ay kinausap ni Sugang ng pribado ang Dian at ang sarili niyang ina. Saka sinabi ni Sugang sa Dian na huwag sisantihin si Simin dahil kapag nawala ito sa school ay wala na siyang makakalaro pa. Pumayag naman ang Dian sa gusto niya. Kinagabihan ay tahimik lang na nakaupo si Simin habang mukhang mabigat ang iniisip. Maya-maya ay dumating si Jong at kinausap siya tungkol kay Sugang. Pero sinabi ni Jong na wala silang magagawa dahil wala silang matibay na ebidensya laban dito. At kapag nagsampa sila ng kaso ng walang sapat na pruweba, ay baka si Jin pa ang mabaliktad at kasuhan ng paninirang puri. Lalo tuloy na lungkot si Simin matapos marinig iyon, pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ama. Kinausap siya nito pero imbes na sumagot ng maayos ay napasigaw siya rito bago agad umalis. Habang kumakain naman si Simin sa isang tindahan ay biglang dumating si Sugang kasama ang buong grupo niya. Agad nila siyang sinimulang guluhin at takutin. Sinabi ni Sugang na siya ang dahilan kung bakit hindi siya natanggal sa school, kaya mula ngayon ay kailangan na niyang sumunod sa lahat ng gusto niya. Biglang hinawakan ni Sugang si Simin habang kinukuhanan naman ni Mingkyu ng video ang lahat ng nangyayari. Matapos siyang pagbantaan ay saka lang umalis ang grupo ni Sugang. Galit na galit si Simin pero naalala niya ang sinabi ni Jekong na kapag gumanti sila ay baka sila pa ang mapasama, na wala silang magagawa laban kay Sugang. Habang naglalakad siya ng malungkot ay aksidente siyang nabangga ng isang lalaki. Agad namang humingi ng tawad si Simin pero sobrang agresibo ng lalaki at bigla siyang sinaktan habang galit na nagtatanong kung bakit hindi siya tumitingin sa dinaraanan niya. Habang tinitiis iyon ni Simin ay napaisip siya kung malibang tumulong sa ibang tao. Iniisip niya kung kasalanan bang subukang iligtas ang isang tao mula sa pang-aapi. Dahil sa lahat ng galit na naipon niya kay Sugang at sa lalaking nananakit sa kanya ay tuluyan ng napuno si Simin. Hindi na siya nagtimpi at agad niyang sinipa ng malakas ang lalaki. Doon niya tuluyang napagdesisyonan na hindi na siya mananahimik habang may inaapi. Pagkatapos noon ay mabilis siyang pumunta sa gym. Samantala sa kabilang banda ay naglalaro naman ng basketball si Sugang kasama ang grupo niya. Pero matapos niyang mabangga ang isang lalaki mula sa kabilang team, ay nauwi agad iyon sa gulo at nagsimula ang rambulan. Sakto namang dumating si Bongjin dala ang in-order nila, pero nang makita niya ang away ay agad siyang lumayo, habang si Simin naman ay lihim na pinapanood ang lahat. Suot ang cat mask na nakita niya sa gym. Ay itinago niya ang totoong pagkatao niya, saka siya biglang sumugod sa gitna ng gulo at diretsong inatake si Sugang. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan nilang dalawa. Gamit ni Simin ang husay niya sa pakikipaglaban ay paulit-ulit niyang pinatamaan si Sugang. Pero mahusay din lumaban si Sugang kaya nakakaganti rin ito ng husto. Unang beses iyong nakita ni na Bongjin at Jin na may taong kayang lumaban at magpabagsak kay Sugang. Lalo silang namangha nang bigyan ni Simin ng isang napakalakas na suntok si Sugang. Dahilan para mabigla pati mga kasamahan nito dahil ngayon lang nila nakita na natalo si Sugang. Biglang dumating ang pulis kaya nagtakbuhan ang lahat ng tao sa lugar. Nakita naman ni Jong si Simin na tumatakbo habang suot ang mask kaya agad niya itong nakilala. Habang tumatakbo ay bakas kay Simin ang saya at gaan ng pakiramdam dahil unang beses niyang naramdaman na naparusahan si Sugang. Habang si Bongjin naman ay natuklasan na ang taong nasa likod ng cat mask ay walang iba kundi ang teacher nilang si Simin. Kinabukasan pagdating ni Simin sa school ay kumalat na sa buong campus ang balita tungkol sa misteryosong taong naka-cat mask na bumugbog kay Sugang. Mula teachers hanggang students ay lihim na natuwa dahil pakiramdam nila ay tama lang ang nangyari rito. Kahit nasa harap ni Sugang ay takot pa rin silang lahat. Pagpasok ni Sugang sa classroom ay nakita niyang may mga drawing ng pusa sa desk niya. Dahil doon ay lalo siyang nagalit at agad niyang itinapon ang mesa habang sumisigaw at tinatanong kung sino ang may gawa noon.
Pero bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating sina Jekong at iba pang teachers para pakalmahin ang gulo. Galit na galit namang umalis si Sugang habang iniisip kung sino ba talaga ang taong nasa likod ng mask. Sa sobrang inis ay nagplano ulit silang pahirapan si Jin. Kinagabihan habang nagtatrabaho si Bongjin sa restaurant ay naikwento niya sa owner ang tungkol kay Simin. Doon niya nalaman na ang may-ari pala ng restaurant ay ang ama mismo ni Simin. Samantala si Simin naman ay masayang masaya habang suot muli ang cat mask. Pero pinagsabihan siya ni Jong at sinabing nakilala niya agad siya noong gabing iyon. Pinaalalahanan siya nitong teacher siya at hindi tama na manakit siya ng estudyante kahit nakamask pa siya. Sinubukan ni Jong na kunin ang mask pero nag-agawan sila hanggang sa mapunit iyon dahil doon nainis si Simin at agad niyang naibagsak si Jong bago dinala ang mask sa isang tailoring shop para ipatahe. Habang nangyayari iyon ay muli namang binubuli ni Sugang at ng grupo niya si Jin. Hinubara nila ito at tinakpan ang mukha bago pinilit na bumaba ng hagdan habang kukuha ng chicken para sa kanila. Halos hindi na makalakad ng maayos si Jin habang papunta sa tindahan ni Bongjin para bumili ng chicken. Nang makita siya ni Bongjin sa ganoong kalagayan ay labis siyang naawa rito. Dahil doon ay agad niyang hinanap si Simin para humingi ng tulong. Sa oras namang iyon ay tinitingnan ni Simin ang naayos na mask at iniisip kung tama pa bang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Umabot pa siya sa puntong sinusunog na niya ang mask para tuluyan na itong itigil. Pero biglang dumating si Bongjin at agad pinatay ang apoy. Saka sinabi na muling pinapahirapan ni Sugang si Jin. Inamin din ni Bongjin na alam niyang si Simin ang taong nasa likod ng cat mask at sinabi niyang sobrang saya niya nang gabing pinatumba nito si Sugang. Siya rin daw ang tumawag sa pulis noong gabing iyon at siya rin ang nagpakalat ng balita sa buong school tungkol sa pagkatalo ni Sugang. Nakiusap si Bongjin kay Simin na tulungan muli si Jin at pigilan na naman si Sugang. Samantala si Jin ay halos mawalan na ng pag-asa sa sobrang pang-aapi sa kanya. Habang nasa tindahan ay inabutan siya ng isang empleyado ng chicken pero napansin niya ang isang kutsilyo. Agad niya itong kinuha at nagdesisyong tapusin na ang lahat sa araw ding iyon. Sa kabilang banda naman ay pinapanood ni Sugang ang video na kinuna ni Mingkyu kung saan inaapi nila si Jin. Natatawa pa ito habang pinapanood ang paghihirap ng biktima. Kahit nakabilang si Mingkyu sa grupo nila ay lihim naman itong minumura si Sugang sa isip niya. Hindi nagtagal ay dumating si Simin suot muli ang cat mask. Nakita niya roon ang uniform ni Jin kaya agad niyang hinanap ito. Pero napansin agad siya ni Sugang at ng grupo nito. Biglang naghagi si Sugang ng bola kay Simin pero mabilis niya itong naiwasan. Dahilan para magsimula muli ang isa pang matinding laban nilang dalawa. Sa pagkakataong ito ay mas mabigat ang mga atake ni Sugang at sunod-sunod niyang nasasaktan si Simin. Habang lumalala ang laban nila ay papunta naman doon si Jin habang may hawak na kutsilyo at balak ng patayin si Sugang. Habang sina Simin at Sugang ay patuloy pang naglalaban ng mas mabangis kaysa dati. Habang patuloy na lumalala ang laban ni Simin at Sugang ay biglang dumating si Jin habang may hawak na kutsilyo. Agad na napansin ni Simin na balak nitong saksakin si Sugang kaya mabilis siyang pumagitna para pigilan ito. Dahil doon ay si Simin ang nasugatan sa kamay habang nakaligtas naman si Sugang. Nagulat tuloy ito at hindi maintindihan kung bakit siya iniligtas ng taong nakamask. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Jin habang si Mingkyu naman ay patuloy na nire-record ang lahat ng nangyayari. Maya-maya ay dumating ang lalaking nagtatrabaho sa restaurant. Dahil sugatan na si Simin ay agad siyang umalis sa lugar habang isinama naman ng lalaki si Jin. Makalipas ang ilang oras ay nasa ospital na si Simin dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Samantala ay pumunta rin sa restaurant ang matandang babaeng nagbebenta ng kimbap. Doon nalaman na siya pala ang lola ni Jin at magkasama silang nakatira. Nang makita siya ni Jin ay agad itong napaiyak. Sa kabilang banda naman ay nagkamalay si Simin sa ospital at nadatnan niya roon ang ama niya kasama si Jong. Kahit sugatan ay tumanggi si Simin na magsampa ng kaso dahil alam niyang si Jin ang posibleng mapasama kapag lumaki pa ang issue. Habang nakatingin sa kanya ay halatang galit na galit ang ama ni Simin kay Sugang at nang makita nito ang cat mask ay may naisip itong gawin. Samantala si Sugang naman ay palaisip pa rin kung bakit siya iniligtas ng misteryosong nakamask. Hindi nagtagal ay sinuot ng ama ni Simin ang cat mask at nagpunta siya para gantihan si Sugang para sa nangyari sa anak niya. Pero imbes na makaganti ay siya pa ang nauwing bugbog at talunan. Pag-alis ni Simin sa ospital ay nakita niya ang ama niya na halos hindi na makalakad matapos bugbugin ni Sugang. Habang iniuwi siya ng ama niya ay nagsimula itong magkwento tungkol sa nakaraan. Tinanong siya nito kung naaalala pa ba niya ang panahon ng National Olympics Final Selection Round. Doon ipinakita na sadyang nagpatalo noon si Simin sa laban niya dahil kapag hindi niya ginawa iyon, masasara at ma-auction ang gym nila. Kapalit ng pagkatalo niya ay nailigtas ang gym at ang pamilya nila kaya pinili niyang isakripisyo ang pangarap niya. Pero dahil hindi alam ng ama niya ang buong dahilan noon ay labis itong nagalit at sinabi pa kay Simin na para na itong patay para sa kanya. Habang nagdadrive ay humingi ng tawad ang ama niya kay Simin at inaming nagkamali siya. Sinabi nitong dahil sa kanya kaya napilitan si Simin na talikuran ang mga pangarap nito at magkompromis para sa pamilya nila. Habang umiiyak ito ay umiiyak na rin si Simin pero pinigilan niya ang ama niya na ipagpatuloy pa ang usapan.
Kinabukasan sa school ay pinapatingnan ni Sugang at ng grupo niya ang mga kamay ng bawat estudyante dahil sigurado silang ang taong nakakat mask ay maisugat sa kamay dahil sa nangyari noong gabi ng saksakan. Habang isa-isang sinusuri ang mga estudyante ay patuloy silang nananakot at sinabi pa ni Sugang na kapag hindi kusang lumantad ang taong nakamask ay isa-isa niyang papatayin ang lahat. Sa kabilang banda naman ay tinawag ni Jekong si Simin at masayang ibinalita rito na malapit na siyang maging permanent teacher, dahilan para sumaya si Simin. Pero sa kabilang panig ay sinabi ng mga tauhan ni Sugang na wala silang nakitang sugat sa kamay ng kahit sinong estudyante, kaya lalo lang uminit ang ulo nito. Hindi nagtagal ay napansin ni Sugang si Simin habang naglalakad, nang muntik na siyang mabangga ng ilang estudyante ay napakadali nitong naiwasan ang mga ito, eksaktong katulad ng pag-iwas nito noon sa mga suntok ni Sugang. Doon tuluyang napagtanto ni Sugang na si Simin talaga ang taong nasa likod ng cat mask. Makalipas ang ilang sandali ay pinuntahan niya si Simin sa isang silid at diretsahan itong tinanong kung ito nga ba ang cat hero. Habang nakatingin sa sugat sa kamay ni Simin, ay sinabi niyang malinaw na sa kanya ang lahat. Inakala raw niyang iniligtas siya ni Simin mula sa saksak. Pero ngayon ay naintindihan niyang si Jin pala talaga ang gusto nitong protektahan dahil kapag nasaksak siya noon ay siguradong maaresto ito. Sinubukan ni Simin na tumakas pero mabilis siyang hinabol at hinawakan ni Sugang. Tinakpan pa nito ang mukha niya habang akmang sasaktan siya. Pero nang mapatingin ito sa poster ng Annual School Festival ay bigla itong may naisip. Sinabi niya kay Simin na magkaroon sila ng huling laban sa mismong araw ng festival at sa gym ng school at isa lang sa kanilang dalawa ang dapat matirang nakatayo. Tinakot pa niya si Simin at sinabing kapag hindi ito dumating ay ipapakita niya sa buong school ang video kung saan makikitang may hawak na kutsilyo si Jin habang sinusubukang saksakin siya. Dahil doon ay galit na tinanong ni Simin kung anong klaseng tao siya at kung wala ba talaga itong konsensya. Pero malamig lang na sinabi ni Sugang na para sa kanya ay parang mga insektong galing sa maruming kanal sina Simin, Jin at lahat ng katulad nila. Mula sa labas ay lihim na narinig ni Jekong ang lahat ng usapan nila. Paglabas ni Simin sa silid ay dumiretso siya sa classroom pero hindi niya nakita roon si Jin. Kalaunan ay nalaman niyang lilipat na ito sa ibang school. Dahil doon ay hinanap ni Simin ang address ni Jin at pinuntahan ito sa bahay nila. Doon niya muling nakita ang matandang nagbebenta ng kimbap na lola ni Jin. Nakiusap ang matanda kay Simin na tulungan ang apo niya. Saka nito ikinuwento ang tunay na dahilan kung bakit palaging target si Jin ng mga bully. Noong araw daw na ginugulo ni Sugang ang matandang babae ay sumingit si Jin para ipagtanggol ang lola niya. Pero dahil mahina siya ay wala rin siyang nagawa laban sa grupo ni Sugang. Sinabi noon ni Sugang na titigilan lang nila ang matanda kapag pumayag si Jin na araw-araw nilang bugbugin siya. At dahil gusto niyang protektahan ang lola niya ay pumayag si Jin na maging punching bag ng grupo ni Sugang. Mula noon ay araw-araw na siyang pinapahirapan ng mga ito. Binigyan ng lola ni Jin si Simin ng kimbap habang umiiyak na nakikiusap na sana ay mailigtas niya ang apo nito. Hindi nagtagal ay nakita ni Simin si Jin na nakatayo sa gilid ng isang building at mukhang handa ng tumalon. Agad siyang lumapit at humingi ng tawad dahil hindi niya ito natulungan agad. Sinabi ni Simin na si Jin mismo ang humingi ng tulong sa kanya noon kaya ngayon ay handa na siyang lumaban para rito. Mabilis niya itong hinawakan para hindi ito tumalon pababa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jin na magkasama nilang lalabanan ang mga bully at nakiusap siyang pumunta ito sa school festival kinabukasan. Dumating na ang araw ng school festival. Nakapaskil sa buong school ang malaking poster tungkol sa laban ni Sugang at na misteryosong cat mask hero. Habang si Bongjin naman ay paikot-ikot at sinasabihan ang lahat na ang cat mask hero ang magliligtas sa kanila mula sa takot at kadiliman. Namimigay siya ng mga cat mask sa mga estudyante kaya unti-unting dumami ang mga taong sumusuporta sa cat mask hero. Dumating din ang ama ni Simin kasama si Jong para suportahan siya, habang si Bongjin naman ay ipinakita kay Simin na siya mismo ang gumawa ng mga cat mask para masuportahan siya. Sinabi rin ni Bongjin na ginagawa niya ito dahil gusto rin niyang turuan ng leksyon si Sugang. Inamin niyang bago pa si Jin ay siya talaga ang pangunahing target ng grupo ni Sugang noon kaya alam na alam niya kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ni Jin. Maya-maya ay nagsimula na ang festival. Abalang naghahanda si Sugang para sa laban at halatang sobrang excited ito, habang si Simin naman ay nagdadalawang isip pa kung lalaban ba siya o hindi. Pero sa paligid niya ay lahat ng tao ay umaasang darating ang cat mask hero para wakasan ang pang-aapi ni Sugang. Habang nag-iisip si Simin ay nakita niya ang isang batang babae na maisuot ding cat mask at doon niya nakita ang sarili niya sa bata. Napagtanto niyang kailangan niyang lumaban para maituwid ang lahat. Pagkatapos noon ay nagdesisyon na siyang humarap kay Sugang. Naghanda siya para sa laban at muling isinuot ang kanyang cat mask. Sa kabilang banda ay nasa boxing ring na si Sugang habang hinihintay ang pagdating niya. Habang si Simi naman ay papunta na rin sa ring at sa daan ay nasalubong niya sina Bongjin at Jin. Pagpasok ni Simin sa boxing ring ay agad siyang kinuhanan ng litrato ng mga tao habang sabay-sabay na sumisigaw at nag-cheer para sa cat mask hero.
Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban nilang dalawa. Sa loob ng boxing ring ay masyadong malakas si Sugang at paulit-ulit niyang pinapahirapan si Simin. Nag-aalala na sina Jong, ang ama ni Simin, at ang lahat ng taong nakakaalam ng tunay niyang pagkatao dahil kitang-kita nilang nasasaktan siya. Habang nagpapatuloy ang laban ay natanggal ang pagkakatali ng buhok ni Simin at doon na bunyag na babae pala ang Cat Mask Hero. Pero kahit nabunyag ang tunay niyang identity ay hindi bumaba ang suporta ng mga tao sa kanya. Patuloy pa rin nilang sinisigaw ang pangalan niya habang hinihikayat siyang talunin si Sugang. Dahil sa suporta ng lahat ay unti-unting bumawi si Simin at nagsimula siyang gumanti ng suntok at sipa kay Sugang. Sunod-sunod niyang tinamaan si Sugang hanggang sa mabigyan niya ito ng napakalakas na sipa sa mukha na nagpahina rito. Pagkatapos noon ay tinanggal ni Simin ang kanyang mask sa harap ng lahat at nagulat ang buong school nang malaman nilang ang Cat Mask Hero ay walang iba kundi si Teacher Simin. Pero imbes na matakot ay lalo pa siyang sinuportahan ng lahat at sabay-sabay nilang sinigaw ang pangalan niya habang pinapaalalahan ng tapusin na si Sugang. Dahil doon ay tuluyan nang inilabas ni Simin ang buong galing niya sa boxing at walang awang pinatumba si Sugang. Sinubukan pa ng Dean na pigilan ang laban pero siya mismo ang nadulas at nawala ng malay. Matapos iyon ay hinila ni Simin si Sugang palabas ng ring at pinilit itong lumuhod habang inuutusan na humingi ng tawad kay Jin. Pero kahit talo na ay tumanggi pa rin si Sugang na magsorry. Kaya si Jin na mismo ang nagsabi na hindi na niya kailangan pa ang paghingi ng tawad nito dahil matagal na itong talunan sa mata ng lahat. Pagkatapos sabihin iyon ay tahimik na siyang umalis. Paalis na rin sana si Simin pero biglang sumugod ulit si Sugang para umatake. Pero bago pa ito makaganti ay tinamaan siya ni Simin ng isang huling malakas na sipa na tuluyang nagpabagsak at nagpahimatay sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay nagkaroon ng lakas ng loob si Jin na magsampa ng official report laban kay Sugang nang wala ng takot. Kasabay nito ay dumating si Minkyu. Kahit kabilang siya sa grupo ni Sugang ay matagal na pala niyang nire-record ang lahat ng kalokohan at pananakit nito para magamit bilang ebidensya balang araw. Ibinigay ni Minkyu sa pulis ang lahat ng video recordings kaya nagkaroon na ng sapat na ebidensya laban kay Sugang. Dahil doon ay tuluyan na itong inaresto at kahit nahuli na ay inamin pa rin niya ang lahat ng krimen niya habang matigas pa ring tumatangging humingi ng tawad. Samantala si Simin naman ay nagsimulang magturo ng dancing lessons sa gym ng kanyang ama. At marami na rin siyang tinetrain doon. Makalipas ang ilang panahon ay pumunta si Simin sa isang bagong school para mag-apply bilang teacher. Ngunit nalaman niyang may isang estudyante rin doon na nagpakamatay dahil sa problema. Habang nasa school siya ay may nakita siyang babaeng estudyante na bumaba mula sa isang sasakyan at halatang may ugaling bully rin ito. Nagpatuloy si Simin sa interview niya habang dala-dala pa rin ang kanyang cat mask. Palatandaan na handa pa rin siyang lumaban at magbigay ng leksyon sa mga bully anumang oras. At doon nagtapos ang kwento. Thanks for watching. I-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.